Grabe, ang galing ah. Good job. Lagyan natin, great job. Great job, PNP. Yan. Okay, lagyan natin ang ano. Great job, PNP. Oh, di ba? Kasi naman, fake news peddler kasi itong mga DDS eh. Sasabihin, ay, ang dami ng krimen ngayon. Ay, ang dami ng ano. Hello? Wala kayong data, kami meron. Fake news kayo, kami hindi. May data kami. Yan. Tapos isa pa ha, guys, meron na ring bigas na 29 pesos. No, 29 pesos. At good job ha, makakabili ka na ng bigas imported, 35 pesos. Hindi katulad sa panahon ni Duterte. Ang bigas, 70 pesos to 100 pesos. Tapos sobrang mahal pa ng gasolina. Sobrang mahal, no? Samantalang dito sa panahon ni PBBM, bumababa ang mga presyo, di ba? Marina Magpale, good morning Pilipinas, watching from London, 9:30 PM. Hello, maraming salamat Marina Magpale sa panunood, no? Kamusta po kayo dyan sa London? Marami pong salamat. Yan. Thank you po, no? Romel Gonzalez, oo, nasa Davao ang mga droga. Ay, correct po. Tama po kayo doon, no? Correct po kayo. Okay. Doon, Javier Viente, doon dinala ang 125 million in 11 days. Yan. Yan, okay. Javier Viente, si Sara Madam, may project pala. Petrol station sa boyfriend na basketballista. Yan. Ang aga magising ng mga DDS, no? So, yan mga kaibigan ha, kita nyo na ha. So, anong sabi dito? 22% ang binaba ng crime rate sa Metro Manila. So, napakaganda po niyan mga guys, no? Isang malaking accomplishment na naman ng PBBM ng PBBM administration, no? So, tingnan pa natin yung mga balita. Okay. Tingnan pa natin ang mga balita mga kaibigan, kung ano-ano pa ang mga balita. Yan. Okay. 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 Okay mga kaibigan, no? So, iano lang natin dito mga kaibigan. Marami pong salamat kay Marina Magpale. Maraming pong salamat sa iyong palipad. Thank you po. Sabi ni Boracay Vin Vlog, tingnan natin kung makalusot yan, pambato nyo sa PDP, malapit na. Sinasabi po yan. Hindi po yan, ginagawa po yan, hindi lang po sinasabi, no? So, tingnan natin mga kaibigan bakit nga ba galit na galit talaga itong si Sara Duterte, no, kay Speaker Martin Romualdez, no? Ngayong papalapit na ang impeachment mga kaibigan, no, impeachment trial sa Senate kasi na nga po sila si Senate President, no, naglabas na po ng resolution tuloy. Naglabas na po siya ng hindi siya resolution. Naglabas na po ang Senate President ng tawag dito? Special order. Yan. Francis Chis G. Escudero. Special order series of 2025-015, no? Na ito po ay Organization of the Administrative Support to Senate Sitting as an Impeachment Court. So ngayong nalalapit na po itong impeachment trial mga kaibigan, ay lalo naman pong lumalakas, no, yung paninira sa kay Speaker Martin Romualdez. Kung nakikita po ng mga kaibigan sa social media, kung noon sinisiraan nila si Speaker, ngayon mas lalo na mga kaibigan yung paninira nila kay
Speaker. Sobrang talagang grabe, below the belt, lahat-lahat na. Pero narinig nyo naman mga kaibigan, wala pong sinasabi si Speaker Martin. Talagang napaka-professional niya talaga, no, mga kaibigan. So, tingnan po natin dito Bakit kaya? Bakit sobrang galit talaga ni Sara Duterte dito kay Speaker Martin? Okay, tingnan po natin mga kaibigan Okay. Why is Sara so angry at Martin? Okay. Dito tayo. Tagalogin natin. Sa kabila ng maraming issue sa bansa, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa marami. Bakit galit na galit nga ba si Vice President Sara Duterte kay Speaker Martin? Ang galit na ito ay malinaw sa sunod-sunod na atake sa Speaker mula sa social media. Yan. Mula sa social media influencers hanggang sa mga pahayag ng mga kaalyado ni BP Sara. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit galit na galit itong si BP Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez? Una, yung ambisyon at ang planong impeachment. Yan. Ano ba yun? Ano ba yun, Admin Rich? Okay, no? May mga ulat na nagsasabing ang ugat ng galit ni Sara ay ang kabiguang maipatupad ang isang grandiosong plano na magbibigay daan sa kanyang inaasam na kapangyarihan. Ang balangkas ng plano, palitan si Speaker Martin Romualdez ng isang tagasunod ni Sara sa Kamara. Alam niyo na kung sino yun, di ba? Yan ay si Gloria Macapagal Arroyo, no? So, sabi dito, no, gagamitin ito upang pabagsakin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng impeachment. Ayon sa timeline, nagsimula ang lahat doong Pebrero 2023 nang si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kilalang pro-China ay naglungsad ng plano upang alisin si Speaker Martin Romualdez. At ang motibo, hawakan ang Kamara bilang leverage laban kay Pangulong Marcos, na noon ay nagpakita ng matibay na paninindigan laban sa mga paglabag ng China sa West Philippine Sea. So, bahagi ng plano ang pag-akit kay BP Sara upang sumali kapalit ng kanyang suporta. Ipinangako ni Arroyo na hawak niya ang Kamara at ang kapangyarihan para magsulong ng impeachment laban sa Pangulo. Isang banta na malinaw na hindi kayang baliwalain. Yan. Ito na mga kaibigan, no? So ito na ang pagsiklab ng tambaloslos. So ito na yun, guys, no? Sumiklab na ngayon yung tambaloslos, mga kaibigan. Nang malaman ng kampo ni Speaker Martin ang plano, mabilis silang kumilos upang gawing Deputy Speaker si Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker. Nakita nyo, dinemote siya, di ba? Galing sa pagiging Senior, ay naging, ano na lang siya, magmula sa pagiging Deputy Speaker si Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy, no? Saglit, nagkarambol-rambol. Magmula sa pagiging Senior Deputy Speaker si Arroyo, ginawa na lang siyang Deputy Speaker, hindi na Senior Deputy Speaker, no? Ibig sabihin, bumaba ang ranggo. At ang hakbang na ito ay nagparamdam, no, sa kampo ni Sara, mga kaibigan, at Arroyo, na hindi nila magagawa ang kanilang balak ng walang hadlang, mga kaibigan. Kasunod nito, nagbitiw si BP Sara mula sa lakas CMD at sinabayan ng makasaysayang insultong tambaloslos na malinaw na atake laban kay Speaker Martin Romualdez. Diba? So, dyan po nag-umpisa, mga kaibigan, yung tambaloslos issue dahil po sa ginawa ng Kamara na ibinaba po ang katungkulan ni Gloria magmula sa Senior Deputy, naging Deputy Speaker na lang. So, dyan po nag-umpisa na si Sara Duterte ay naggalit kay Speaker Martin. Bumaba siya, no? Nagbitaw siya sa kanyang sa pagiging kapartido ni Speaker, no, sa lakas CMD, at siya, mga kaibigan, ay umatake. Tambaloslos. So lahat na yan, yung kanyang mga vloggers, yung mga DDS, lahat na sila inatake nila si Speaker, tambaloslos, no? Nag-umpisa dyan. Dito nagsimula, mga kaibigan, ang sunod-sunod na pag-atake, no, laban kay Speaker Martin, mula sa social media trolls na kilalang kaalyado ng DDS hanggang sa mga personalidad na malapit kay VP Sara, tulad din ng Harry Roque, Salpanelo, Sas Rogando Sasot. Sa halip na takasang atakihin si Pangulong Marcos, nakatuon ang mga banat kay Speaker.
upang pahinain ang depensa ng administrasyon. Yan. So ito pa mga kaibigan, no? Issue naman ng confidential funds, no? Dito lalong na-trigger ang galit ng mga Duterte, no? So ito pa guys, ang galit ni Sara ay lalo pang tumindi nang inalis ng Kamara ang kanyang hiniling na 650 million na confidentials at intelligence funds. Grabe. Talagang gusto niya talaga, no? Confidential funds lang kasi walang accounting, di ba? Yan. So ito pa. Sa kabila ng kanyang pahayag na kayang-kayang mabuhay ang kanyang opisina kahit wala ang CIF, tila ito ang naging mitya para maging mas matindi ang kanyang kampanya laban kay Speaker Martin. Isinulong ng mga leader ng partido sa Kamara ang pagtanggal ng CIF mula sa OBP at DepEd at inilipat ito sa mga ahensyang nangangailangan tulad ng AFP at iba pang sektor na nagtatanggol sa West Philippine Sea. Yan mga kaibigan, no? So kinikwento natin dito kung saan nag-umpisa, no? Kung saan ang gagaling itong galit ni Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Kasi yung iba akala ganun-ganun lang eh. Akala yun lang yun. Pero mga kaibigan, meron po itong malaking dahilan, no? Ito po yung ugat noon mga kaibigan. Ang nabigong plano ng mga Duterte na si Gloria Macapagal-Arroyo po ang talagang master planner nito. Yung kanilang pong nabigong plano, yan po ang dahilan kung bakit sila galit na galit kay Speaker Martin Romualdez, no? So ang desisyong ito ay hindi lang para pagpapakita ng pananagutan ng pondo, kundi isang direktang pahayag na hindi pabor ang Kongreso sa paggamit ng malaking halaga ng pondo para sa operasyon ng OBP na walang malinaw na paliwanag. So ito na mga kaibigan, ang tunay na layunin, no? Palitan si Pangulong Marcos. Hindi lingid sa marami na ang galit ni Sara kay Martin ay bahagi na isang malawak na plano. Kapag napatalsik si Speaker Martin Romualdez at ang kanyang kapalit ay magiging isang tagasunod ni Sara na magbibigay daan upang magsulong ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Kapag na-impeach ng Pangulo, si Sara ang otomatikong papalit bilang presidente. Sa puntong iyon, hawak na niya ang lahat ng sangay ng gobyerno mula sa legislatibo hanggang sa eksekutibo. Ang ganitong taktika ay hindi na bago. Ginamit din ang parehong diskarte ng patalsikin si Bebot Alvarez bilang speaker noong panahon ng administrasyong Duterte. Ang mga nasa likod ng plano ay eksperto sa larangan ng political sabotage. Guys, naalala nyo? Si Duterte mismo ang nagsabi, di ba, sa kanyang speech na si Sara daw, mayor daw ng Davao, no? Doon siya nag-operate sa Davao, pero napa-impeach niya si Alvarez. Napatalsik ni Sara si Alvarez. Bakit? Bakit niya napatalsik? Sa pamagitan ni Gloria Macapagal-Arroyo. So ngayon mga kaibigan, yan din na ine-expect nila na kayang-kaya nilang patalsikin si PBBM. Pero hindi nila kinaya kasi merong Martin Romualdez. Kaya nga pinagbunto na nila ng galit si Speaker Martin kasi hindi nila kinayang patalsikin si PBBM, hindi nila kinayang ipa-impeach kasi nandiyan si Speaker Martin. Kasi guys, ang kanilang plano, tatanggalin muna si speaker sa pagiging speaker. Ngayon, kapag hindi na siya speaker, syempre wala na siyang power. Ang may power na yung speaker, no? Papalit si Gloria. So si Gloria na ngayon ang magiging powerful. Oh, siya na yung leader ng Kongreso. So yan na, gagawa na nila ngayon ng kaso si PBBM, mga intriga, tapos gawa-gawang kaso, tapos ipapa-impeach nila. Tapos syempre matatanggal si PBBM, o pagkapalit na si Sara. Tapos ang ano pa dito mga kaibigan, no? O di makakatapos si Sara ng 4 na taon, no? 4 na taon. Tapos, for another year, mga kaibigan, another presidential election sa 2028, pwede pa siyang tumakbo ulit. So, magiging 10 taon ang kanyang termino. Katulad kay GMA. Yan po yung master plan na nabigo. Yan mga kaibigan, ang master plan nila, nabigo. Hindi natuloy. All because of Speaker Martin Romualdez. Kaya sila galit na galit kay Speaker Martin Romualdez dahil dyan sa pagkabigo ng kanilang plano.
Oh, yan ang katotohanan, guys, no? So, yan po. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang misyon ni Speaker Martin Romualdez. Protektahan ang administrasyon ni Pangulong Marcos at tiyaking na kumpleto nito ang 6 na taong mandato. Ang kanyang liderato sa Kamara ay nagsisilbing unang depensa laban sa mga balakid ng kampo ni Sara na sirain ang administrasyong mula sa loob. Hindi ambisyon para sa 2028 ang dahilan ng paninindigan ni Speaker Martin. Ang kanyang tanging layunin ay tiyakin na magtagumpay si Pangulong Marcos sa layunin nitong mapaunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Okay, ito na yung tanong. Sa harap ng ganitong kalakaran, mahalagang magtanong ang taong bayan, kanino ba talaga nakatuon ang interes ni Sara Duterte? Kung ang layunin niya ay para sa bayan, bakit tila ang unang nasa crosshairs niya ay si Speaker Martin Romualdez, isang pangunahing kaalyado ng administrasyon? At bakit tila may pattern ang pagtatangkang gawing kahinahinala ang liderato ni Pangulong Marcos? Ang sagot ay malinaw, ang layunin ay hindi para sa bayan, kundi para sa sariling ambisyon. Yan po mga kaibigan, so para po sa sariling ambisyon ng mga Duterte na iluklok po ang kanilang queen, si Sara Duterte. Guys, naalala niyo ba ang sabi ni Digong? Hindi maganda sa babae, hindi daw fit ang pagiging pangulo sa isang babae. Naalala niyo, no? Sabi pa niya, sinasabihan ko si Sara, huwag ka na mag-ambisyon na maging pangulo. Tama na yung naging pangulo daw siya, pagkatapos siya naman ay naging vice-presidente, tama na daw yun, no? So, minsan lang daw mangyari na yung tatay, sa isang pamilya, yung tatay naging pangulo, tapos yung anak naging vice-presidente. Pero alam niyo ba lahat ng sinasabi ni Digong? Lumalabas sa ilong kasi yan po ay hindi totoo. Kasi sinusulong niya mga kaibigan, kaya nga niya gustong iboto yung lahat ng kanyang senador kasi sabi niya kapag nanalo daw ang lahat ng kanyang senador, safe na daw si Sara. Kasi ayaw po niya na ma-impeach si Sara kasi hoping po si Duterte na si Sara ay maging pangulo sa 2028. Yan po yan mga kaibigan, no? So ito sasabihin ko sa inyo, meron pa bang boboto sa isang kurap? May boboto pa ba sa isang politician na ayaw ng accountability? Na binigyan mo ng pera, ayaw sumagot kung saan niya dinala? May boboto ba sa ganon? Wala na guys, wala nang boboto sa ganyan. Ba? Okay mga kaibigan, maraming po salamat. Hanggang dyan na lang muna tayo. 1 oras na po tayo, no? Maraming po salamat sa panonood. Bye-bye. God bless po.